Palakpakan po natin ang Panginoon. Maligayang pagdating sa pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sisimulan ko ang aking pagninilay sa pamamagitan ng isang katanungan o dalawa. Kilala niyo pa ba ang inyong mga guro? At ang ikalawa siguro, alam niyo pa ba ang kanilang mga pangalan? Simula elementary o kinder muna, preparatory, tapos elementary, high school at college. Siguro ang matatandaan lang ng iba ay yung may mga kakaibang naranasan sa guro. Lalong-lalo na yung mga bumagsak, yung mga gurong nagbagsak, yung mga gurong nagdisiplina. At hindi natin makakalimutan ang mga galing na mga guro na nagturo sa atin. Bakit ito ang ating pasakalye, introduction sa ating pagninilay? Sabi po sa ating ebanghelyo, namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Sabi po ni William Arthur Ward patungkol po sa guro, sabi niya ay mediocre teacher heals, but the good teacher explains. The superior teacher demonstrate, but the great teacher inspires. Galing po yan kay William Arthur Ward. At ang ating Panginoon bilang teacher ay lahat ng ito. Nagpapagaling, nagpapaliwanag, nagdi-demonstrate, at lalong-lalo na nag-i-inspire ng tao. Kaya nga, namangha ang mga tao nang marinig ang ating Panginoon. Sa ating pagdiriwang din po ngayon ng National Bible Sunday, napaka-importante na malaman natin ang kahalagahan ng Biblia. Ito po ang pinakadakilang aklat sa buong mundo, ang Biblia. Subalit ang kapangyarihan ng aklat na ito hindi sa pagmamayari. Dahil marami po sa atin at mayroong pag-aari ng Biblia. Subalit nakadisplay lang ang Biblia. At pag binuksan ito ay dikit-dikit pa yung mga pages. Ibig sabihin ay simula noong mabili, hindi pa binubuklat. Ang kapangyarihan ng Biblia ay nasa salita. Kaya hindi po ito pang dekorasyon. Kung ang ating mga Biblia ay nakalagay lang po doon sa lagayan, wala pong kapangyarihan yan. Nasa salita na nakapaloob sa mga aklat na iyon, kung babasahin ng tao, doon magkakaroon ng kapangyarihan ang Biblia na iyon. Ito ang ating ipinagdiriwang, ang salita ng Diyos. Kaya nga, kung titingnan po natin, sabi sa ating ebanghelyo na mayroong kapangyarihan ang ating Panginoon at ikinumpara pa siya sa mga eskriba. Ang sabi dito ay hindi tulad ng mga eskriba. Ano nga ba ang kapangyarihan na ito? Ano ang otoridad ng ating Panginoon? Tingnan niyo po, noong pumasok ang isang tao na inaalihan ng masamang espiritu, na pinapangisay ang tao nang sabihin ng ating Panginoon, lumabas ka sa taong iyan. Kapangyarihan na kung saan ay hindi lang sa pamamagitan ng pagsasalita ng ating Panginoon, kung hindi sa paggawa. At kung babalikan po natin ang public ministry ng ating Panginoon,
Sabihin lang niya sa taong may ketong, luminis ang iyong balat. Lumilinis ang taong ketungin. Pag sinasabi niyang mabuksan ang iyong bibig sa mga taong hindi nakapagsasalita, ipata, nabubuksan at nakapagsasalita ang taong pipi. At pag sinasabi niyang makarinig ka sa mga taong bingi, nakakarinig ang mga tao. Nang sumigaw siya na kahit si Lazaro'y 4 na araw nang nakalibing, Lazaro, Lazaro, bumangon ka. Bumangon si Lazaro. Ito yung kapangyarihan ng ating Panginoon na ipinagtaka ngayon ng mga tao. Bakit mayroon siyang kakaibang kapangyarihan, hindi kagaya ng mga eskriba? Ang kanyang pagtuturo ay nilalakipan ng kapangyarihan. Bakit kamo? Dahil siya nga po ang tunay na Diyos na nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. May 3 kapangyarihan tayong makikita sa ating mga pagbasa ngayon. Una, the authority of listening. Sabi sa ating unang pagbasa na kinuha po natin sa aklat ng Deuteronomio, ano po ang sabi doon? Na binanggit si Moises bilang isang karakter na mayroong pangako ang ating Panginoon na magbibigay ng propeta, na kung saan ang propetang ito'y dapat pakinggan ng sangkatauhan. Dahil sino man ang hindi makinig sa kanyang salita, mamamatay. Mantakin niyo po yun, ang bigat ng parusa. At kung atin pong itutuloy ang pagbasa ng Deuteronomy sa aklat po sa Kabanata 28, ang ating binasa po ngayon ay Kabanata 18. Kung itutuloy po natin, bibigyan po tayo doon ng 2 titulo sa Kabanata 28. Ang sabi po doon, ang mga pagpapala ng mga taong nakikinig ng salita ng Diyos at kung papaano sila lilingapin ng Diyos. At ang 2 titulo, ang mga sumpa naman ng mga taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos at lalong-lalo nang hindi nagsasabuhay ng mga ito. Pag umuwi po kayo, hanapin niyo po ang Kabanata 28 ng Deuteronomy at makikita niyo po ang mga pagpapala doon at ang mga sumpa sa mga taong hindi nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya napaka-importante po na pinakikinggan ang salita ng Diyos dahil hindi maisa sa buhay ang salitang ito kung hindi napakikinggan ng tao. The authority of listening. Ikalawa, the authority or relational authority. Ano ho? At ito'y makikita naman po natin sa ating 2 pagbasa. Ang sabi po doon sa ating 2 pagbasa, binata at dalaga na kung saan nakapokus ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, hindi divided ang kanilang paglilingkod dahil wala silang pananagutan. Subalit ang ikalawa, lalaking may asawa at babaeng may asawa, na kung saan madidivide ang kanilang focus dahil ang kanilang gagawin para sa ikalulugod para sa kanilang asawa, lalaki man o babae. Ano? At ito ang ating unang pagbasa, relational authority. Bagamat sinasabi sa atin na maging number 1 sa atin ang ating Panginoon sa lahat ng bagay, binata ka man, may asawa ka man, parating number 1 ang Diyos. Subalit mismo na ang Diyos ang nagsabi sa ating 2 pagbasa na mahahati ang focus ng isang lalaki o babaeng may asawa dahil uunahin niya ang ikalulugod ng kanyang asawa. Kaya dito po nakatuon kung bakit ang mga pari o mga madre ay hindi pinag-aasawa para mag-focus sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ho? Na bagamat hindi po ito pinipilit, this is an option. Dahil simula pagpasok ng seminaryo, simula pagpasok ng kumbento,
sinasabi na po ito na hindi kayo pwedeng mag-asawa. Ano ho? Ibig sabihin, kung ikaw ay papayag na magpa-ordain dahil hindi naman po ito sa pilitan, nakahanda ka na harapin ang kalalagayan. A relational authority, hindi ibig sabihin na ikaw ay walang asawa, wala kang relational authority. Mas lalong ang dumadami ang iyong mga kapatid, mas lalong dumadami ang iyong pamilya pag ikaw ay isang pari na o isang madre, dahil lahat yan ay pagsisilbihan mo at paglilingkuran. Ano ho? Relational authority. Subalit, ang binibigyan lang po ng diin dito, ang paglilingkod sa Diyos, sa salita ng Diyos, na kung saan nakapokus ang mga walang asawa sa paglilingkod, sa pagsisilbi sa ating Panginoon. Ang ikatatlo ay ang healing authority, at ito'y nandito sa ating ebanghelyo, ang pagpapagaling ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, sabi ko nga kanina'y kahit napakalayo, pag sinalita ng ating Panginoon ay gumagaling at nagkakatotoo ang kanyang sinasabi. Naalala niyo po si Jairo, yung kanyang anak, na kung saan ay agaw buhay, at pagkatapos nito ay mayroong alagad si Jairo na nagsabing, huwag niyo na pong abalahin ang Panginoon, ang guro, ang ating Panginoon, dahil patay na ang iyong anak. Subalit ano ang sabi ng ating Panginoon? Manalig ka, mabubuhay ang iyong anak. At sinabi lang ng ating Panginoon, nabuhay ang bata. Ito yung kapangyarihan ng pagpapagaling ng ating Panginoon, dahil hindi po siya totoong tao lamang, kung hindi siya'y totoong Diyos. At ito ang ginawa ng ating Panginoon para akayin ang mga tao at sumampalataya sa Kanya, akayin sa langit na tahanan na Kanyang ipinahahayag. Nawa ang ating pagdiriwang ng National Bible Sunday at Pro-Life Sunday, naway maisapuso ng bawat isa ang kahalagahan ng salita ng Diyos, dahil sabi doon sa Kabanata 28 ng Deuteronomy, mayroong kalalagyan ang mga taong nakakaparinig, nakakakinig ng salita ng Diyos, subalit hindi nagsasabuhay nito. Lalong-lalo na yung mga taong ayaw pakinggan ang salita ng Diyos. Kaya muli, ang kapangyarihan ng Biblia ay hindi nasa aklat, kung hindi nasa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Nawa, maisabuhay ng bawat isa na mapagsikapan na maisabuhay ang lahat na binabasa natin at napapakinggan sa mga ganitong pagtitipon. Amen.